Hindi ko siya pinapalabas ng hindi ko siya pinapababa ng bahay kasi nga baka madoblehan na naman ni Oreo. Baka mababahan uli. Baka kasi sakaling hindi mabuo yung kanilang unang paglalak. Kaya dito muna siya sa taas. Kaya hindi ko siya pinapababa. Mag-share lang ako sa inyo, baka kasi meron sa inyo na katulad ng case namin ng aking alaga. Ito kasing aking Siberian Husky ay nasa lisihan ng aking alagang aso na Aspin. Ayan, kaya basa yan, tinatry ko na buhusan ng tubig, baka kasi maawat pa sila at magtanggal. Pero, yun nga, naglock na sila at inaawat ko at baka sakali na matanggal pa yung kanilang pagkakalak. Si Tokyo kasi ipinababayaan kong makipaglaro dyan sa ibang mga aso, dyan sa Aspin na yan, kay Oreo, sa aking mga Shih Tzu, para hindi sila nag-aaway-away, hindi sila naninibago kung sila ay makikita. Kung ikukulong ko kasi baka maging hyper si Tokyo, kaya pinababayaan ko siyang makipaglaro dyan sa ibang mga aso. Hindi ko rin itinatali kasi ayaw ko na magbabago ng behavior si Tokyo. Karaniwan kasi pagka itinatali ang aso o ikinukulong, parang nagiging matapang. Kaya although may collar siya, kaya ko lang yan nilagyan ng collar. Minsan kasi si Tokyo ay nagagalit do sa mga Shih Tzu, lalo pagka may pagkain, feeling niya agawan siya. Para madali ko siyang awatin, hahawakan ko lang siya dun sa collar sa batok. Kaya ko siya nilalagyan ng collar. Pero hindi namin siya itinatali kasi nga gusto ko magkakabanding sila kahit yung maliliit na aso. Yan sila Maxi. At yun nga, nagiging magkakalaro naman sila. Although si Tokyo kasi silosa, kapag una mong napansin yung mga maliliit, magagalit siya at pagagalitan niya yung maliliit. Kaya yung mga maliliit na yan, sanay na rin naman sila na ganun ang ugali ni Tokyo. Kaya sila na ang nag-a-adjust kapag mainit ang ulo ni Tokyo, sila na ang tumatabi. Lalo kung mayroong pandesal, kasi nga paborito ni Tokyo yan. Kapag may pandesal, gusto niya siya ang uunahing bigyan. Ito namang mga maliliit, lalo yan si Maxi Pabida yan. Gusto niya magpapasiklab siya, magpapa-impress siya, uupo sa upuan, o kaya dyan sa timba na dilaw na yan, o kaya kahit saan, basta kung saan na lang siya makaupo para lang makapagpapansin sa amin. Si Tokyo nagagalit nung ganon. Although hindi naman siya nagagalit kay Maxi kung uunahin siyang bigyan. Pero kung unahin mo si Maxi na bigyan ng pandesal, magagalit siya at gagantihan niya yung maliliit. Kaya kailangan kung bibigyan mo yung maliliit, mas uunahin mo siya para hindi siya magagalit. At yun nga, nagkaroon si Tokyo ng menstruation. At although hindi ko nabilangan kung kailan siya nag-umpisang magka-mens, kasi usually binibilang ko yan kung pang ilang araw na niya, kasi pagdating nung araw na fertile siya, inilalayo ko siya dun sa aking Aspin kasi nga baka malusutan. Itong nangyari, napabayaan naming bukas yung pinto at nakalusot nga si Tokyo papalabas at yung aking Aspin ay napaka-aggressive. Ayun, nalusutan si Tokyo at naawat ko naman siya, although naglock talaga. At hindi na naman nagtagal, naawat ko siya. So, yun, usapan ko siya kung siya ay mabubuntis. Actually, ang naawa niya ngayon, at inuobserbahan ko siya, yung kanyang behavior, kung ano ang magiging ugali niya. Kasi, usually, pag ang aso ay buntis, tulog yan ang tulog, para ding tao yan, kapag naglilihi na. Kaya siya ay aking inoobserbahan. Although si Tokyo ay mapagurin, parang hinihingal. Ganun kasi yung asong mga buntis. Pero hindi naman kasi ako maninibago kay Tokyo. Kasi nga ang gusto ni Tokyo ay nasa malamig o kaya ay nasa electric fan. Ngayon, ino-observe ko siya kung siya ay mabubuntis nung isang paglak nila ni Oreo. Kaya ngayon si Tokyo ay laging nasa taas at hindi ko siya pinabababa. Diyan lang siya sa taas kasi nga baka mapangalawahan yung kanilang paglalak ni Oreo at
baka mabuntis. Sayang naman kasi ang mahal po ng pagpapaturok sa aso, buhat sa pagbubuntis hanggang sa anak niya. Ang hirap po mag-alaga ng buntis, at kung pagbubuntisin din lang naman sana ay sa kapwa na niya husky at hindi doon sa aspin. Although hindi naman natin minamahina yung aspin, magaganda rin naman ang aspin, kaya lang ayaw pa sana namin si Tokyo pagbuntisin kasi bata pa yan, at ang mga aso kasi kapag pinagbuntis mo ng bata pa, pabaya sila sa kanilang anak. Tapos hindi nila pinapadede, meron pang inahin na kumakain ng tuta. Kaya kaya ayaw namin pagbuntisin, maliit kasi itong lugar namin at nangungupahan lang kami. At hindi pwedeng maraming aso. Ang hirap din kasi kapag marami kang aso tapos maliit lang yung tinitirahan ninyo. Lalo kung ang alaga ninyo ay katulad nitong si Tokyo. Napaka-hyper. Gusto niya ay takbo ng takbo. Kasi nga gusto niya nang naglalaro. Ang mga malalaking aso kasi katulad ni Tokyo, ang gusto niyang laro yung habulan, takbuhan. Okay lang kung maliliit na aso katulad nila Maxi, nila Bokjo, Molly, okay lang yung magtakbuhan. Si Tokyo kapag tumakbo yan, buhat sa hagdan papunta sa sopa, nagtatalsikan yung aming mga gamit. Kaya pag sila lang ang nandito sa loob at ako ay nandun sa labas, naririnig ko nagkakalabugan yung mga sopa, upuan, lamesa. Kaya hindi ka dapat mag-iwan ng mga gamit na mababasag kasi pag naghabulan sila at nangagkahulog yung mga baso kaya plato, mga babasag talaga sila dahil sa kanilang paglalaro. Bruh. Ayun, at tip ko lang sa inyo kung may katulad sa case namin, meron din kayong aso na nalusutan ng kunwari ayaw nyo pa naman talagang ipa-stud tapos aksidente na nalusutan. Kasi pag nagmimins yung mga aso nyo, bibilangan nyo hanggang 10 days. Kapag kasi nasa 10 days na siya, pwede na fertile na yung inahin o yung babaeng aso. Usually kasi pag ganyan, yung aso, yung babaeng aso na pumupunta na doon kusa sa barako. Si Tokyo kasi ganun ang nangyayari. Siya na ang pumupunta doon sa talian ni Oreo. Just in case naman hindi nyo nabilang, hindi nyo alam kung kailan nag-umpisang mag-mens yung inyong aso. Ang aso kasi mayroong conscious dila ng dila doon sa kanilang vulva. Kaya hindi nyo namamalayan kung sila ay nagkakaroon ng menstruation. Meron namang aso na wala lang pabaya, kaya kahit saan umupo makikita nyo na mayroong mancha at malalaman nyo na meron silang menstruation. Merong aso na nililinis nila yung kanilang vulva, kaya hindi mo malalaman na meron pala silang menstruation. Kapag napansin nyo na dila ng dila yung inyong alaga, titingnan ninyo, magiging curious din kayo kasi kung hindi naman ganon talaga yung kanyang ugali, tapos biglang naging ganon, baka yun ay may menstruation. Tapos titingnan ninyo yung vulva nila kapag kasi nasa stage na ng pagka-fertile yung inyong inahin, yung vulva nila ay malambot na. Usually kasi pag bagong menstruation ng ating inahin, yung vulva nila o yung ari nila ay matigas. Pero kapag nasa mga 10 days na, yun ay malambot na, parang marshmallow, at yun ay may tendency na magpasampa na talaga. So, kailangan mabantayan kung hindi nyo pa talaga gustong sila ay maipa-stud o mapabuntis. Sa amin kasi nga, hindi pa kami ready na magbuntis si Tokyo.
So, yun, kapag meron kayong alagang lalaking aso din, tapos meron aso kayo na nagmi-mens, pwede mo nyo munang lagyan ng diaper o kaya lagyan ng short para hindi malusutan kung hindi nyo mababantayan ng husto. Sa amin kasi, napabayaan namin bukas yung pinto at nakalabas si Tokyo at siya na ang kusang pumunta doon sa talian ng aming aspi na lalaki. So, yun ang worry ko na baka mabuntis talaga si Tokyo kasi nga ay nasa mga araw na siya ng fertile siya kasi siya na nga ang kusang lumalapit doon sa aming aso na nakatali. At yun, uobserbahan ko nga siya kasi si Tokyo nga ay medyo aggressive, matapang, hyper minsan. Kaya sabi ko, kapag nagbago ng ugali si Tokyo dala ng kanyang pagbubuntis, kailangan niyang ikulong. Pero kasi kung sa akin lang, ayaw ko nang ikukulong kasi baka lalo siyang magtapang. At yun, i-update ko na lang kayo kung ano ang magiging behavior niya habang lumalaki or sana hindi naman matuloy yung kanyang pagbuntis kasi nga ang ginawa ko binuhusan ng tubig para maawat sana pero naglock na kasi siya naglock sila ni Oreo pero sana hindi mabuo kasi nga ayaw pa namin siyang pagbuntisin kasi bata pa baka pabayaan lang niya yung kanyang magiging anak isa pa maliit nga itong pwesto namin at hindi po pwede na marami kaming aso kasi meron na akong mga asong maliliit. Ang isa pa ang worry ko baka magtapang si Oreo at madali niya lang yung mga maliliit na aso. Baka awayin niya sila Bukjo, sila Maxi kasi si Tokyo minsan maldita kasi yan binabanatan niya yung mga maliliit minsan kaya kailangan din talaga siyang bantayan. Yun lang guys, salamat at i-update ko kayo kung ano ang mga susunod na araw pa kung matutuloy ang pagbubuntis ni Tokyo. Thank you! Tu 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 tu. Tu 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 tu.